Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Attorney Regal Oliva. Ito na yung sinasabi na ang gaba dili magsaba. Yung prosecutor ng ICC na si Karim Khan na nagpakulong, yun ang nag-request na maisyuhan ng warrant of arrest si Tatay Digong. Nako, nasa delikadong kalagayan na siya ngayon dahil nung una, na suspend siya dahil sa sexual harassment, nadagdagan pa pala ang kamalasan sa buhay niya. Na tanggal din siya bilang abogado sa United Kingdom. At ngayon sa Assembly of States, mga member countries ng ICC pagbobotohan na permanente na siyang tatanggalin sa ICC. Di ba? Ang gaba, dili, magsaba. Pakinggan natin ang magandang paliwanag ni Attorney Regal Oliva. Habang marami ang abala sa pagtalakay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may isang mas malaking kwento ngayon na umuusbong sa mismong bakuran ng International Criminal Court. Si Karim Khan, ang ICC Chief Prosecutor na naging mukha ng paghuhusig laban sa mga world leaders kabilang si Duterte. Ngayon, siya mismo ang nasa gitna ng sarili niyang krisis. Speaking, hindi ito chismis. Karim Khan has been suspended from his duties as ICC prosecutor pending investigations into allegations of sexual misconduct. Kasabay nito, siya rin ay sinuspinde sa kanyang pagiging barrister sa England and Wales habang nagpapatuloy ang mga disciplinary proceedings laban sa kanya. At higit pa rito, nakatakdang pagbotohan ng Assembly of States Parties ng ICC kung dapat pa ba siyang mananatili sa kanyang posisyon. Think about that. The man who asked courts to issue warrants against heads of state is now fighting for his own professional survival. The man who lectured nations about accountability is now being asked to account for himself. At dito pumapasok ang pinakamahalagang prinsipyo ng batas. The presumption of innocence applies to Karim Khan as much as it applies to Rodrigo Duterte. Kung ipinaglaban natin ang due process para sa isa, dapat pareho rin para sa kabila. Pero huwag din nating kalimutan ang isa pang prinsipyo. Public officials who wield enormous power must themselves be beyond reproach. Hindi ordinaryong abogado si Karim Khan. He is perhaps the most powerful prosecutor in the world. Isang pirma niya lamang ay maaaring mapagbago ang takbo ng kasaysayan ng isang bansa. Isang aplikasyon niya lamang ay maaaring magdala ng dating Pangulo sa isang detention facility. Kaya kapag ang mismong prosecutor na ito ang nahaharap sa mga seryosong aligasyon, disciplinary proceedings, suspension at banta ng pagpapatalsik sa pwesto, hindi ito maliit na bagay. This strikes at the credibility of the institution itself. And perhaps that is the irony of our times. For years, Karim Khan stood before the world demanding accountability from others. Today, the world is demanding accountability from Karim Khan. At gaya ng madalas sabihin ng mga abogado, the law cuts both ways. Kung may due process para sa mga inaakusahan niya, mayroon ding due process para sa kanya. But if he truly believes in the principles he invoked against others, then he must now submit himself to the very scrutiny he once demanded from the rest of the world. Because justice does not stop at the door of the accused. It must also reach the office of the prosecutor. Another day. Galing, ano? Ang daling intindihin. So yan po ang update. Ang alam ko lang kasi nung una, yan si Karim Khan na suspended
dahil sa sexual abuse, ongoing pang investigasyon. So ngayon ko lang nalaman na sinuspende ng pagiging barrister o pagiging abogado niya sa UK at saka Wales. At ngayon, pagbubutuhan na ng mga member states ng ICC, tatanggalin na ba siya ng tuluyan sa kanyang pwesto? Yan na. Yan po ang tao na pumirma sa request na maisuhan ng warrant of arrest si Tatay Digong. Dahil sa perma niya, inaprubahan ng korte, kaya nakakulong ang ating Tatay Digong ngayon. So, there will always be a day of reckoning. Isa-isa na sila. Kaya kung ito is nakakarma na si Karim Khan dito sa Pilipinas, sintayin din nila ang karma. Di ba, group effort? Yung mga kasama sa group effort, may nag-resign na dahil daw may sakit. I don't know kung how true. So, ano kayang, basta, karma always works. Gumawa ka ng mabuti, kakarmahin ka ng mabuti. Gumawa ka ng masama, doble, triple pang kasamaan ang babalik sa iyo. Yan po ang law of karma ang tawag sa ordinary. Kaya lang, sa Bible kasi yan tawag na whatever you sow, you reap. Sa mga kapatiran nating Cordilleran, Igoro tribe, ang alam kong tawag nila yan is inayan. Bakit? Karamihan, halos lahat ng mga Cordillerans o mga Igorot, mababait kasi tinuruan sila na gumawa tayo ng mabuti. Kasi babalik sa atin ng mabuti. Hindi sila gumagawa ng masama dahil ayaw nila na. Kaya ang mga pinaka-honest, mapagkakatiwalaan mong taxi drivers, nasa Baguio City, mga Igorot. Dapat sana ganyan lahat. So, pagpatuloy po natin pagdasal, pagsuporta kay Tatay Digong. Romans 8:28. All things work together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. Later on, malalaman natin, papakita ng Diyos, ano ang dahilan niya, bakit inalaw niya na makulong sa ICC si Tatay Digong. Hintayin lang natin yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Mamimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. O karon mo na ni si Lolo ang matagaan og yero. So matagaan si Lolo og yero kay makatop siya karon. So muna ang atupan ni Lolo. Trapal lang. Muna ang kulihan sa yero nga nahatag sa iya ha. So human na gyud og ato si so nindot na gid kayo ay nahuman na og atop ang iyang balay. Tayong pagsalamat na ko sa Ginoo kay ako sin nga giatop na ko ng trapal na Giatop nimo sa imong balay kay trapal lang. So pila na imong edad tay?
Ha? Hintay. Sa sintay. So, si tatay, 67 na siya. Salamat ako kay nakatok na ko. Sige tay, salamat po.